Welcome back sa channel natin mga Akamoto. Topi Manalo here. And ayan, kita nyo lumuwag na rito sa likod natin kasi binaklas na namin yung pool and we sold it dahil hindi naman nagagamit. So ayan, laki na ng space ko. Pwede nang paglagyan ng maraming motor. Punuin natin ang motor to kung papayagan tayo ni Mami. Anyways, so yung video natin to ngayon is about, syempre dito pa rin sa kay Sammy, ang ating samurai. And may nakita ako nito. Naghahalongkat ako ng mga gamit. Nakita ko to. This is the Mofox D2-1 lens headlight. It's a LED laser gun that di ko alam. I think si Cyril lang bumili nito eh. Binili niya para sa ADB. Tapos hindi naman niya ginamit. So ganito ay itsura niyan. And yan. Tinesting ko puting direct power and gumagana naman lahat, yung low beam, high beam. Tapos may parang kulay pula pa siyang driving light na nakakatawa. Yun. Alam naman natin na yung ilaw ng ating samurai is napakahina. I think lahat yata naman ng brand yung ilaw. Ganyan, brand yung sasakyan. Napakahina ng ilaw. So mahina siya. So bala kong kabitan ng nito para magamit muna natin. If it fails, di bumili lang tayo ng iba. Pero for now, I got all the items that I need. Ito, meron tayong gauge 16 tsaka gauge 18 na wires. And I also have this. Yan, nakita nyo to. Yung connector ng mga MDL aux light na waterproof. Kasi kung mapapansin nyo, yung D2-1 na kable is ganito lang siya. So kakabitan natin ng ganito para madaling tanggalin at ikabit. And then what else do I have here? May mga items din akong binili na ikakabit natin dito sa ating samurai. So temporarily I bought this phone holder. Hindi ko pa kasi makabitan to ng yung pagkagaya nung nandun sa ano natin, yung Android iOS dashcam. So ito muna, kakabitan ng phone natin para pagka nagwe-waste tayo madaling tignan. I also have this, a fuse holder. And then we bought this side mirror extension. Bumili tayo niyan. Also I bought these. This is a CNC, kalimutan ko yung tawag dito eh. Ito yung parang push pin type ng clip ng lock. Yan. And teka, kunin ko yung natin, relay. Ayan, ito, meron tayong 3 set relay. Yung dalawa niyan gagamitin natin para dito sa ating MDL. Tapos yung isa, magkakabit ako ng horn, ng busina. Tignan ko kung buhay pa yung natin, stable. Kung sa salvage ko pa yun. Kung hindi, magkakabit tayo ng iba ng horn para dito sa Samu dahil isa yan sa gusto kong palitan. Napakahina ng busina. So yan, ang hinihintay ko pa is the switch, yung ating domino switch with passing. Nag-order pa rin ako sa Shopee, hindi pa dumarating. Nauna itong mga to. So pinakita ko na sa inyo. Also, I got this. Ito yung ating bracket sa harap ng samurai. Na-order ko rin ito sa Shopee. Nandyan lahat ng link sa description ng ating video. Kung gusto nyong kumuha rin, click nyo na lang yung link dyan. Pero ito, this is a stainless steel MDL bracket. Pero inisprayan ko siya ng paint na itim para hindi naman masyadong nagmumurang stainless dun sa harap ng samurai natin. So, ikakabit din natin to. And ipapakita ko sa inyo lahat kung paano natin gagawin from
installing this, to wiring, assembling yung harness, and testing. Lahat yan ipapakita ko sa inyo. So, sit back, relax, and enjoy yung video natin, mga kasamo, kamoto. Alright? Steady lang kayo dyan. The next day. So yan guys, nagdatingan na yung mga order natin. Kumuha rin pala ako nito. This is a dual switch. Isang passing, isang two-way switch. Yan, high and low. Domino switch siya. Dito yan nakakabit sa gilid. So, pagka tinanggal natin to, dahil papalitan natin ng grip, sasabay na natin ang kabit to. So, this one is a grip. As I mentioned, okay naman siya. Lahat ng link nitong mga pinamili natin nandyan sa description kung gusto nyo, kung interested kayo. Ito naman is a brake lever. And this one is a guard, hand guard. Kung nandito sa gilid na nakaganyan. Ready na ako. So, ang gagawin natin una, i-rewire ko yung connector dun sa ating laser gun light. Tapos ililinya ko na yung relay, babaklasin natin tong harap ng samurai natin. Nga pala guys, kinabit ko na tong ating phone holder. Ayan, tsaka itong extender. So saktong-sakto na, usable na yung side mirror niya. Hindi na pang pang design. Nakikita ko na yung sasakyan sa gilid natin. Okay guys, so dahil kumpleto na yung pyesa natin, sisimulan na natin ang pag-assemble na itong ating MDL na gagamitin, itong Mofox na laser gun. Ang unang step na gagawin natin is this. So, ito, kakabitan natin ito. Ito yung nabili ko na connector. May male and female na kasama yan. So, ito yan. Ito yan. Okay, so ganyan. Ikakabit ko siya rito. Pero, dahil wala akong pang-welding, ganito yung gagamitin ko. Copper siya. Copper terminal, GT terminal, tinatawag dyan. So, ang style dito, mga kamoto, is yan. So, susuotan mo siya ng copper terminal. Tapos itong kabilang side, ganun din. Kunyari, lalagyan mo sila. Yan. Or, ang gagawin mo, pagkakabitin mo muna yan. Tapos pagka nagkabit na sila, nakapapasukan mo ng ganito. Yan. And then, may pang-ipit ako niyan. Ito, this one. So, gagamitan ko ng ganito. Oops, nausod yung camera natin. So, ipitin ko siya nito. Ayan, dito, ganyan. Takang! And, para na rin siyang naka-welding. Mas safer siya dun sa pinupulupot at nilalagyan ng tape. Also, meron tayong ito, yung tinatawag na shrinkable tape. Yan. Gagamitan din natin ng ganyan, tapos iinitan natin yan. Gagawin ko muna ito, papakita ko sa inyo kung anong itsura pagka kinabit ko na siya. Alright, steady lang kayo dyan guys.
Later. Yun guys, so yan yung tornilyo na tanggal from here. At itong pagpapalitin natin. Para sa mga nagtatanong, anong pares or anong compatible na brake lever para sa Samurai. Ito po ay pang NMAX V1. So, yan, saktong-sakto po yan guys. So, isasalpak na lang natin yan. At solve na tayo. So, nakabit na natin doon guys. Ito naman kabila, isang mabilisang kabit. Dahil ayan, pumapatak na ang ulan. Tignan nyo. Mabilisan lang to. The next day. Okay guys, magandang umaga. Hindi na natin na ituloy yung ating pagbibideo kahapon kasi nakita nyo nga na umulan. Ito na lang natapos nating naikabit yung brake lever. Madali lang naman to, so hindi naman ganun ka-importante. Kaya hindi ko na masyadong pinakita sa inyo. Ang tatanggalin nyo lang naman is ito. Tanggalin nyo lang itong screw na to. Yan. Tapos matatanggal nyo na yung stock. Palit nyo to ngayon. So ngayon, since maganda ang panahon, pwede natin tanggalin yung U-box. Ipapakita ko to sa inyo ngayon. Kaya kung tatanggalin yung U-box, dahil magpapalit tayo ng handle grip. Syempre, para mabunot natin itong throttle cable, makalas natin ng maayos, kailangan kalasin muna dito sa throttle body yung kable para hindi natin masira to. Okay guys, so nilipat ko lang yung motor dito para madali-dali ang kilusan natin. And tinanggal ko na rin itong mga to. So mga nakatanggal na yung screw natin, apat yan, apat na digis. Tapos merong clip lock dito ulit. Tapos may dalawang tornilyo dyan. Once natanggal niyan, to actually yung dito lang muna, pwede nyo na itong hugutin. So dito, hawakan nyo lang to dito. Tatanggal na yan. So easy peasy, lagay lang muna natin sa tabi. Tapos ang next dyan is itong cover na to. Kailangan nyo tanggalin to. Apat na screw. Pagka natanggal nyo yan, buksan nyo yung gas tank nyo dahil hindi nyo matatanggal. Yan. Tapos balik natin itong gas tank natin. Yan. So, tanggal nyo na ulit itong cover na to. Ready natin yan dito sa tabi. So, once natanggal na yan, ito, tatanggalin natin to. So, once natanggal nyo itong dalawang tornilyo rito, all you need to do is to just move that away. Tapos itong gilid, itong pairings, susungkitin nyo lang. Make sure meron kayong ganitong tools na plastic kasi pag wala kasi tendency na mabiyak yan, masisira. So, yun ang iiwasan natin. Kaya, susungkit-sungkitin lang natin yan. Hanapin nyo lang kung saan yung nagkakabit. Okay. Ayan. So, pag natanggal yun yan, ito lang, ang gilid na yan. May parang clip yan dito. Ayan, sa kabila. So, make sure na dahan-dahan ang pag-angat din. Same goes on the other side. Ikot tayo. Ganun din. Same procedure. Iaangat. Hawakan nyo lang dito. And it's done. Ito, tanggalin natin yung takip ng coolant dahil sasabit yan Yan. Yan. Okay.
Ayan, so tanggalin natin tong U-box. So yan lang yung mga nakasabit sa U-box natin. So now, we will have access to the throttle body. Pwede nating tanggalin ngayon yan. Right? So kalasin ko lang to para mahugot natin yung ito dito. So guys, ang pagtanggal is gist lang, open wrench. Luluwag nyo lang to. Tapos huhugutin niya yan dyan. Ha? Ayan. So maluwag na yan. Dito ngayon, loose na to. Ayan. Diba, loose na siya. So makakalas na rin natin to. Ngayon, ang pagkalas dito guys, madaling-madali lang. Hindi katulad dun sa click na kailangan pantanggalin yung brake master. Eto, susungkit mo na yung tornilyo dito. Sino ba yan? Yan dito. May tornilyo rito isa. Tapos may tornilyo din dito isa. Pag natanggal mo yun, matatanggal mo na yung housing. So ito guys, natanggal na natin to. Yung stock na handle grip. Hindi ko na napakita sa inyo yung kung nasira yung video na kinunan ko. Pero ang pagtanggal niyan, basically is ito nga, nahuhugot naman to. No? So pag nahugot nyo na yan, matatanggal nyo na rito. Nakasuot kasi yan dito eh. All you need to do is to pull it out, kasi nakahook yan na ganon. Pull it out na ganon para maipihit nyo. Dahil dito sa ibabaw, makikita nyo yan, may parang guhit dyan. Nakasuot to, tong cable na to. So kung hindi nakatanggal yung throttle cable doon sa throttle body, hindi nyo ito matatanggal. So ngayon kakabit na natin, dalawa kasi yan eh, kabilaan. Ang pagkabit is kailangan nyo ipasok muna ito. Tapos itong andito, dilim ah. Itong nandito sa ilalim, ang una nyong isusuot dito sa harap para pag naisuot nyo na yan, mahahatak nyo pag ganon. Ito namang sa ibabaw ang kailangan nyong gawin. Yan guys, so naikabit na natin yung throttle. Ang unang gagawin nyo para hindi kayo mahirapan is that yung screw dito sa harap ang ikakabit nyo para mag-align ka agad yung guhit. So pag nag-align yan, may susot nyo na yung parang may butas kasi yung handlebar eh, para sumakto tong dito sa grip tapos hindi gagalaw-galaw. So ikakabit ko yung tornilyo rito sa likod and kakabit natin yung bar end. Kakabit natin yung bar end ni Samu. Pero since meron ng tornilyuan yung Samurai, itong black part na to, tatanggalin na natin yan. Hindi na rin natin kailangan yung nut. So magiging tsura niyan ganito lang. Dito yan, no? Ayan. Kakabit niya ng paganyan. Now, syempre, pagkabit niyan, sasama na natin tong hand grip. So magiging itsura niyan is ganito. Sampa ko lang ng konti para magkaroon kayo ng idea. Yan, ganyan ang magiging itsura niyan. Okay. So higpitan ko, tapos yung kabila, lipat tayo sa kabila. Right? Later.
Okay guys, so tapos na tayo rito sa kabila. Dito naman tayo sa kaliwa. And ito madali lang dahil wala naman masyadong pagdadaanan na hirap. So just itong screw dito. Tatanggalin lang natin to. Yan. Dali lang siya tanggalin eh. Ewan ko ba ba't ang luluwag ng tornilyo ng samurai? Alam kung pabor ba yun o hindi. Yan, tatanggalin lang natin to. Pero ito alam ko mahirap to dahil parang may pandikit to eh. So, kailangan dito dalawang kamay. Tignan muna natin kung paano natin matatanggal. Right? Ayan guys. Natanggal na natin. Alam mo kanina, sobrang hirap tanggalin. Ngayon, ginawa ko, nilagyan ko ng joy. Purong joy dito sa harap. Tapos pinasukan ko ng pangsikwat natin ito. Pinasok-pasok kung ganon. Yun. Ang bilis. Natanggal agad. Ito. Tingnan nyo. Ang bilis din ipasok. Ang bilis matanggal. So joy lang ilalagay nyo guys. Wag na wag kayong maglalagay ng grasa o langis o anything na lubricant na ganon. Kasi ang joy, pag nabasa, hinugasan nyo, wala na, tanggal na, kakapit na ulit yung grip nyo. Pero kung lalagyan nyo yan ng grasa or ng langis, ay Diyos ko, umiikot yung ano nyo, umiikot yung grip nyo and nakakainis yung ganon. Eto, pupunasan nyo lang yan, hugasan nyo lang yan, mawawala na yung nilagay nyo yung joy. So, hindi na kayo mahihirapan. Diba? Hindi katulad nung nakagrasa, hindi nyo matatanggal. So, hindi ko masyadong pupunasan to kasi ipapasok natin yung ito, pasok natin to para mabilis. Yan, para medyo may konting ano pa siya, padulas. Pero bago yan, sasalpa ko na rin pala yung switch natin. Ito, yan, may pasok natin ang ganyan. So yan yung magiging switch natin. Tapos lalagyan ko to ng siguro double adhesive na lang para kumapit siya. Hindi siya gumalaw-galaw. So ayan guys, naibalik na natin yung U-box at may mga lock lang yan dito na kailangan nyo ipasok, konting palo-palo, yan gaya nito isang to, yan palo-palo, and then itong mga tornilyo dito hihigpitan na natin yan together with this one, tsaka ito, apat yan, tapos itong pinlock natin dito, so ikakabit natin yan, tapos yung tornilyo rito, babalik natin yung cover. And then, ito, syempre dito, ilalagay natin yan dito. Yan, pabalik lang natin yan na paganyan. Para, yan, balik lang natin apat na tornilyo. And good na. So, tapos natin dito. Yan, nakapagpalit tayo ng handbrake. Brake lever pala, sorry. Nakapagpalit tayo ng brake level. Nakapagpalit tayo ng ating grip. Naglagay tayo ng handguard. Also, nilagay na natin yung switch. Yan. So, again, sabi ko sa inyo, medyo mahaba-haba to. So, dyan muna. We'll leave it as is. For now, yan, tumuna tayo sa handlebar grip, brake lever, tsaka handguard. 3 days later. Ayan guys, so bigyan ko lang kayo ng idea, no? Ito yung ating domino switch sa ilalim. Yan. Kasi ito yung horn or yung passing or whatever. Basta momentary to.
Ngayon, itong linya niyan. Yung momentary, dalawa lang. Yung domino, syempre, tatlo. So, pinagsama ko yung trigger ng domino at saka nung momentary. So, ayan, magkasama sila. Ito yung kakabit natin sa ACC para magkakaroon tayo ng supply ng kuryente. And then, ito ngayon, this will supply the trigger papunta sa horn pag pinrest natin to. And then here sa domino switch, yung dalawa, yung red and yung white, yan yung magiging high natin at low. Kung alin ang high, kung alin ang low, hanapin ko using our tester. So i-check ko muna, tapos ililinya ko na lang muna and ipapakita ko sa inyo mamaya. So ayan guys, na-trace na natin. Ang low dito is yung guhit sa baba. Yan, low. And dito is the red wire. Yan, pag tinatap natin, yan na, nag-iilaw. So ngayon, pag ihahay natin, at tinap ko yung red, yan, walang ilaw. Kasi yung white ang itatap natin. And, yan, kita nyo. So, ang high natin would be the white. And ang low natin would be the red. So ngayon, ito ang kakabit natin doon sa isang relay na magti-trigger doon sa 85. And then yung isa, magti-trigger sa 87. And then yung isa magti-trigger sa 86. Tama ba ako? Mamaya papakita ko sa inyo yung diagram. Right? Yan guys, ginabi na naman tayo. Ayan, dilim na naman, no? Pero kasi hindi ko mapigilan, ginanahan akong tumira eh. So, ito, hinabaan ko na yung wire ng ating trigger switch at saka ng ating domino switch. And ayan, lagyan ko na ng extension. And ang gagawin natin dyan is talagyan ko sila nitong shrinkable tube na para sama-sama sila rito. And then lalagyan ko yan ng sleeve. Mamaya pakita ko sa inyo kung magiging itsura. So ikakabit ko lang muna to. So yan guys, yung wire natin, nabalot na natin nitong sleeve, plastic sleeve na yan, mesh, para hindi basta-basta magagasgas. Tapos papasok natin dito and then tutuluyan dun sa loob nito. So ano kung ngayon ko na ba ipapasok, tingnan natin kung magkakaroon pa ako ng oras. The next day. Okay guys, continuation po tayo ng ating video. As you can see, ayan, basa ang kalye. Ang hirap magpatuloy ng pag-aayos dito sa motor natin kasi ulan-ulan. So, tapos busy pa ang tito nyo. Kaya kung ano lang yung kaya kong gawin, ay yun ang ginagawa ko. So, huli tayong natapos dun sa paglilinya nito. Yung kagabi yan, nalinya natin ng maayos yung ating ano tawag dito, momentary switch tsaka itong ating domino switch. And na simulan kong tanggalan ng screw para mabaklas natin tong harap. Hindi ko na video, hindi ko na napakita dahil sobrang dilim na tsaka ang hirap pagka may hawak na camera. Kaya, pero madali lang naman magbaklas ito. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo kung paano baklasin. Ang ginawa ko, inuna ko nang tanggalin yung mga tornilyo. So, ang tornilyo nito guys, tandaan nyo lang, 10 lang ang kailangan nyo tanggalin para matanggal yung buong harap. So, una, ito yung sunod-sunod. Una, pangalawa. So, dalawang Phillips screw ang kailangan nyo dyan. Dalawa. And then, pag natanggal nyo yun, matatanggal nyo to. Aangat nyo lang to. Yan. So, pag naangat nyo yan, hatakin nyo to. Yan, tatanggal na to. So, ang sunod dyan would be yung ito, 8mm na screw. Dito, ito yan. So, pangatlo, pang-apat. After nyan, pupunta kayo rito sa ilalim. So, meron ditong clip. Pang-5, another clip dito, pang-6. Tapos ito, Phillips screw. 7. And then, meron dito again, another clip. 8.
And then another clip, siyam. And then another Phillips screw, 10. So pag natanggal nyo na yan, lahat yan, dagdag nyo itong nandito sa harap. May front fender. Isa, dalawa. So bali 12 na ang total. Pag natanggal nyo yan, maaangat nyo to. Pag angat nyo nito, merong screw dito na nakalagay. Ito. Dito. So, Phillips screw na naman niya, kagaya ng nandito sa harap. So, 13 sa kabila, ganun din, 14. So, all in all, 14 ang screw ninyo, natatanggalin. Bale, ay, meron pa pala, sorry. Meron dito sa loob. Dito, isa. Ano din yan? Yung clip lock yan. Isa rito, tapos isa rito. So, bali isa, dalawa, tapos 4 sa ilalim, 6 ang clip lock nyo natatanggalin, which is ganito itsura. 6 na ganito. And then, ang screw ninyo is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na ganito. So, 12 na. Tapos, ito pa. 14. So, dalawang 8mm na screw. So, yun. All in all. Ito, nakaayos naman dito yung mga tornilyo. In-arrange ko na sila in such a way na may kakabit ko. So, now, ang pagtanggal ngayon nito is dito lang. Hawakan nyo rito sa harap and you will have to pull it. Pero syempre, bago yon, kailangan nyo nito guys. Ito yung mga plastic remover na gagamitin natin pansungkit. Kasi may mga clip yan dito eh. No, may mga clip yan dito. Papakita ko sa inyo mamaya kung saan yung clip niyan. Ang itsura ng clip na yan ay parang ganito. Kita nyo to? Ayan. Fairing clip ang tawag dyan. Pakita ko sa inyo mamaya, babaklasin ko muna yung harap kasi hindi ko maipakita kung paano baklasin ng mano-mano eh. So, tanggalin ko muna. Ay! Later. Okay guys, so ganyan ang itsura ng mukha ng Samurai pag wala yung front fairing natin. Eto mga tandaan nyo, itong mga clips na yan. Make sure na babalik nyo yung ganito. Kasi pag hinugot nyo yung fairing, usually natatanggal yan eh. So siguraduhin nyo lang na nakakabit yung clip ninyo. Kasi pag hindi nyo naikabit yung mga yan, dyan yung magsisimula yung hindi lumalapat yung fairing nyo, kakalog siya. Ngayon, ito yung kabilang end, which has another clip. Yan, 6 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung mga nakakabit naman dito sa sides. Ito. So, yan yung mga area kung saan sinusungkit ko nito. Susungkitin natin ang itong pantanggal para mabunot agad. And then meron pang isang area na ito pala, sorry. Yung nandito sa harap na fairing natin. Meron din yan sa ilalim na clip. So, sa 2, tapos ayun 3. So yan din, yan yung unang madalas lalaglag. Siyempre pag binaklas kasi natin na ganun, hindi natin namamalayan. Pag binaklas natin dito, hindi natin namamalayan na naiiwan pala yung clip na yon. Tapos wala na. Napapabayaan na. So ito yung nandito sa harap natin kanina, no? Yan, ito yung nandito sa harap natin kanina. Pag binunot nyo to, just make sure na bago nyo tuloy-tuloy yung bunutin ito. Nakakabit kasi ito dito. Yan. Dito nakakabit yan. Ito yung linya ng headlight natin. So, ang pagtanggal niya, madali lang naman. Ibababa nyo lang tong lock na to. Pindutin nyo lang tong lock. Tapos, mabubunot na yan. 6-pin connector. So,
So, matatanggal nyo na to. Ngayon, dahil natanggal na to, tanggal na natin to, ikakabit na rin natin yung ating itong ating MDL bracket. Kung nakikita nyo yan, yung tornilyo na yan, ito, tsaka ito, dyan ba? Dyan. Ito, tsaka ito. So, dahil nakatanggal na to, opportunity na para tanggalin natin yan at ilalagay natin to. Ito yan, dito yan, itong dulong to, diyan kakapit yan Ito, diyan kakapit yan. So, ikakabit ko, papakita ko sa inyo magiging itsura para talagang walang kalog yung MDL natin pag sinalpak natin. And then, ito yung wire na tinapos natin para dito sa ating domino and passing or horn switch. Ito na yan. Kakabit naman natin yan dito sa ating, nasa na yung aking harness. Ito. Dito sa ating harness, sa relay harness na ginawa ko. Doon natin ikakabit yan para tuloy-tuloy na. Hopefully matapos ko ito ngayon. So lalagyan ko rin ito ng label dahil gumawa ako ng label. Lagyan ko rito sa taas para madaling ma-identify. So basically ito yung magiging low natin. Low relay, low MDL relay, high MDL relay, tsaka ito yung horn. So ayan na yung linya. At ito yung papunta sa battery. Ito yung nilagay natin na sleeve. Yung diagram, ayan, nakikita nyo sa screen nyo ngayon. Napakita ko sa inyo kung paano ang diagram para dito sa dalawang relay. Tapos, syempre, itong horn natin, may hiwalay na diagram. Sa horn natin, itong lumang Stebel Nautilus ang ikakabit ko. Kung may makita ako ng paglalagyan. Dahil ngayon, tinitignan ko. Hindi ko alam kung saan lalagay. Ang sikip pala rito. Ang ideal dito yung mga slim type na ito kasi stock stock horn ng Samurai. Siya yung mga slim type maninipis. So, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Siguro hanap ako dito sa ilalim sa compartment dito. Diyan malapit sa may makina or ano. Dahil di naman dyan nababasa. So mukhang magandang pwestohan yan. Hanapan ko ng bracket and all. Pakita ko sa inyo. But for now, ang focus natin is mailinya natin to at maibalik natin tong front fairing. Okay guys, so yan. Naikabit natin yung MDL natin. So nagbutas ako dito. Tinurnilyo natin yung MDL bracket. And then yung sinasabi ko sa inyo kanina is this one. Yan, nakita nyo to. So tinanggal ko lang yung screw na yan. Kinabit ko to. And yan, solid ang pagkakasalpak ng ating MDL bracket. Yan ang magiging tsura niyan. So, kakabit natin yung ating Mofax dyan. Dito yan tatayo. And yun. So, ganyan ang magiging connection yan guys. And paladaan natin yung linya sa ilalim. Ayan guys, so binuklas ko pala to itong harapan ng ating Samurai sa handlebar kasi install ko to. So probably you're asking, ano yan? Anong kalokohan yung ginawa mo naman dito? Alam naman nating lahat na naka-Samurai na wala tayong hazard, diba? Wala tayong hazard button, walang hazard. Pero ito, pag nagkaliwa ako at nagkanan ako ng mabilisan, meron na akong hazard. Diba? So, kaliwa, stop. Kanan, stop. Kaliwa at kinanan ko, meron na akong hazard. Yan, no? Diba? Dahil dito yan, guys. So, nabili ko lang to sa Shopee. Ang link ay nandyan sa description ng video natin. And ang paglinya, depende sa motor nyo.
Dito sa Samurai, you have to open this and ayan. At pag bumili naman kayo sa Shopee, makikita ninyo kung ano yung tamang paglinya. Bibigay nila sa inyo yung wiring diagram. So ito, probably nagtatanong kayo, ano naman yung nakakabit na yan dito? Ito yan. So para malinis yung ating tapping, ginamitan ko nito. Yan, so iipit nyo dito yung wire nyo na itatap, tapos isasarado nyo para magiging ganun yung itsura. Tapos, ito naman, spade connector to. So, itutusok nyo na lang yan. Paano nga ba to? Teka, hugutin ko lang to. So, ayan, no? Yan, ganyan ang itsura niya. Nakatusok lang yan. So, tanggalin natin. So, ito yan guys. Itong nandito, ang loob niyan ganito. Yan, no? So, ang gagawin nyo lang naman is itutusok nyo lang yan dyan, eh. Oh. Insert nyo lang yan. And, pagka na-insert nyo na yan, nasagad nyo na, lalagay nyo lang tong sleeve para covered siya. Yan. And that's it. Malinis na yung pagkakabit nyo, guys. Oh. Diba? Linis ng gawa. So, ito yan, yung nandito. Yung nakagandahan pagbago pa yung motor nyo, eh. Maayos pa yung mga wiring, di pa madumi, and di kayo mahihirapang maghanap ng tamang pagkakabitan. So yun, yan ang linya natin para sa hazard. Commercial lang yan, pero nagkakaroon na tayo ng progress. May sasalpak na natin yung ating harness relay. A few moments later. Yan guys, so natapos na natin yung wiring at paglatag nitong harness. Hindi ko na video kanina kasi ang hirap mag-video pagka mag-isa ka. Papaliwanag ko na lang bukas kasi ginabi na naman tayo. Actually, kaya tayo ginabi kasi nahirapan ako maghanap ng pwesto para dito sa, yan yung horn natin. So, dyan ko na lang siya nilagay and hopefully hindi siya tatama dito sa engine. Medyo malapit yung clearance pero I don't think natatama naman yun. Ikakabit ko na, ibabalik ko na itong U-box tsaka yung upuan tsaka isasarado ko na. Papaliwanag ko na lang sa inyo tomorrow kung paano ko nilinya yan as well as yung yung dito sa harap. Pero ito kakabit ko to tomorrow na para makita nyo kung paano ko isasalpak. Okay? So, for now, sign up muna tayo dahil medyo gabing-gabi na. Kailangan ko na rin magpahinga. Right? Bukas na lang. The next day. Okay guys, welcome back po. At yan, tapusin na natin to dahil sobrang dami at sobrang tagal na. Sobrang daming araw na kinain ito sa atin. And ito, nakita nyo kagabi na tinira natin lahat yung wiring and yung connection and madilim na at natapos naman natin. So ngayon papakita ko na lang sa inyo kung anong itsura ng pagkakakabit ng harness natin. Ayan. So ito yung harness natin and ito yung connectivity ng ating MDL. Tapos ito dito, yan, dyan dumaan yung ating harness positive, negative going to the battery. Ayan. So, ito yung 20 amps fuse ng ating battery. Tapos ayan, ayan yung ginawa kong terminal. Sa kabila, ayan, meron din. Kagabi nakita nyo rin na nandito yung ating stable na horn. May sariling linya din yan. Dumaan din dito yung horn. Dito naman natin pinadaan yung isang kable, yung positive. Yan, ito yung positive cable. Binalot natin ng electric tape na cloth para kahit mabasa, hindi siya nagiging malagkit. Okay? So, yung linya nito and diagram, ayan, pakita ko sa inyo yung diagram. Nakikita nyo ngayon sa screen nyo.
yan yung connection natin. So, so dito sa MDL, meron tong 4 na linya. Yung yellow, yung gray na yan, actually white yan. Black para sa negative, and then yung kulay brown, red yan. Yan yung ACC na nagpapailaw doon sa ACC light, yung kulay pulang light. So, yung yellow, makikita nyo, pumunta yan doon sa 86 ng ating isang relay. Yung white, pumunta doon sa high na relay, 86 din ang pinuntahan. Tapos yung yung black connector, kumabit yan sa body ground. Ito. Yan, nakikita nyo yan. Yan yun. Yan yung black na line galing dyan sa ating MDL. Tapos yung kulay pula na cable, yung brown na nakikita nyo sa screen nyo, dumiretso yan sa ACC. Dito ako kumuha ng ACC ng ating motor sa brake. So yan yung nagbibigay ng supply. Ito namang horn natin. So 2 linya yan. Ang kinakabitan yan ay yung isang relay. So yung 86 na linya ng relay, pumunta yan diretso doon sa positive ng relay. Positive ng horn. Tapos yung 85 galing yan dito sa switch natin. Ito. Itong switch natin na to. Na kumuha naman ng supply doon sa ACC ulit. Tapos, sa switch naman, ito tayo ulit dito. Ito namang domino switch natin. 3-way domino switch yan. So, yung low and yung high niyan, nakakonekta yan dito sa low. Yan, yung low and high ng ating relay. Connected yan doon sa 85 na linya. Ngayon, yung 30 nito at saka yung 87 nito, yun yung dumiretso papunta doon sa ating battery. Ngayon, naglagay ako ng fuse na 20 amps. Dito, actually, dito sa ACC, naglagay ako ng fuse dyan na 20 amps. Just to be sure na walang putok-putok. Same goes doon sa linya na nandito. Ayan. 20 amps na fuse ulit para pag sudden burst, mape-prevent na agad. Ang gagawin ko na lang ngayon is ibabalik natin yung cover para matesting na natin. So, disclaimer lang, no guys, hindi ako electrician. At first time kong ginawa to. Lahat yan is based on aking research sa internet. So, if you want to try it sa inyong motor, magdi-DIY din kayo. Paulit-ulit nyo lang panoorin, tignan nyo kung masusundan nyo. Medyo magulo yung video natin, pero again, lahat yan pinag-aralan ko lang naman. And definitely makukuha nyo rin kung mahilig kayong magbuting-ting.
Okay guys, so yan yung ating final product or final output ng ating DIY. So yan yung ACC niya. Pagka i-low natin, high pala. Di pa masyadong kita kasi madilim. Pero itong low niyan, yung yellow. And ang high niya is yung white. So okay naman siya. The only problem that I have here is medyo parang mabibrate pagka naka-start yung makina. So siguro in the future, I'll try and change this to a smaller one. Kakabit ko na lang yan dun sa CLC natin. And then I'll change it with the smaller one. Kasi ito pala yung tunog ng busina natin guys, para marinig nyo. There you go. Sakit, Old school na old school. Ano masasabi mo? sakit sa tenga. Sakit sa tenga ba? Pero yun, old school yung datingan ng horn natin. Nandito yan guys, sa ilalim dito. So, obserbahan natin kung tatama ba siya sa engine or what pag malubak. Pero yun, okay na tayo. So, kung balak yung mag-install ng mga kinabit ko, panoorin nyo lang yung video natin and sana nagustuhan nyo, no? Pahit na lang ng like button. Also, kung bago kayo dito sa channel natin, I would really appreciate if you could subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, Topi Manalo, mga kasamo. Until next time, kita-kits po tayo. Bye-bye!